Hello, good morning po. Ay salamat sa Diyos at araw naman po ng linggo at tayo ay patuloy pong magkakaroon uli ng pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos. Salamat sa pagkakataon sa buhay na patuloy po pinagkakalob sa atin ng ating Diyos. Ngayon po ay 25th anniversary na po natin ng Church, ng Devotos Gospel Church. Salamat sa Panginoon sa patuloy na pagbibigay niya ng kasiyahan, kagalakan sa buhay bilang church, maging doon sa mga anumang bagay na dumaan, ay napakita ng Diyos sa atin na tunay na siya ang Diyos po natin, wala po tayong dapat ipag-alala. Ang aking nga pong pagbubulayan ay ang unang Korinto, Kabanatang 10, talatang 13, na nagsasabi po ron na wala daw pong pagsubok na kung saan tayo po mararanasan na hindi common sa atin. Ibig sabihin na hindi po natin kaya. At bagkus kung dumaan man daw po tayo sa pagsubok, ay meron pong way out, meron pong paraan para po tayo makalabas dito. At hindi lang po makalabas, meron pong tulong na manggagaling po sa ating banal na espiritu. Kaya naman ho mga kapatid, talaga ang buhay po ng Kristiyano ay hindi nawawala naman po talaga doon sa tinatawag na mga pagsubok, testing ng buhay. Kasi kung baga sa sitwasyon natin, ito po ay titingnan natin para lamang itong mga palamuti na lang ng buhay. Ibig sabihin, bahagi na ng buhay po natin, magkaroon po tayo ng ganitong uri ng mga kalagayan. Kaya lang, ang gagandaan po dito, hindi naman po ito nalilingid po sa ating Diyos Ama. At siya po yung magbibigay kaparaanan na tayo po ay makaalis po doon o kaya po mapahinga po tayo o kaya po may tulungan niya po tayo sa anumang paraan na ayon din po sa kalooban ng ating Panginoon. At ang maganda rito mga kapatid no, na tayo bilang mga anak ng Diyos, nakikita po natin na talagang naroon yung buhay na nakalaan po sa atin. Bagamat kung minsan po may mga pagkakataon na may mga katanungan tayo, may mga complaints po tayo. Pero hindi po yun ang nagiging issue po doon. Ang issue po roon ay kung paano natin magagawa na mapagtagumpayan ng mga pagsubok na ito na ang katawan po natin matindi, ang Diyos na buhay. Kaya naman huwag po tayong um, at tinatawag na matakot, mag-alala, mag-worry po sa English. Nariyan po ang ating Diyos na buhay na magbibigay patuloy ng pagkakataon kung paano natin to usually maiwasan, maalis o matulungan po tayo. May tatlong bagay ho ako na na-sponsor sa inyo na upang mas makatutulong po sa atin. Una po, dapat po maging rooted po tayo sa salita ng Diyos. Pag sinabi pong rooted mga kapatid ay, kung titira po ninyo, minsan naisip natin mga halaman po, no? Nakikita natin po na yung mayabong lumalago at malaki, marami mga dahon o namang bagay po na makita natin. Pero ang di natin alam, isa sa mga nabubuhay siya, nagpapalago siya, siyempre po yung araw at saka po yung lupa and yung tubig na sangkap po ito, parang siya ay mabuhay. At ang isang bagay po na makita natin dito, yung buhay niya ay nasa ilalim po, yung pinaka tinatawag po na ugat. Pag ito po ay magandang pagkakaugat niya, sabay po siyang lalago sa ilalim hanggang sa ibabaw. So, ganoon po yung ipinapakita po sa atin sa salita po ng Diyos. Dapat po maging rooted tayo. Dapat po yung nag-uugat po yung salita ng Diyos sa ating puso. At nang yumabong po ito at lumago, at ito na nga po nakikita po sa buhay po natin, ano man po yung mga bagay na dinaraanan po natin, ay mayroon pong tulong ang Diyos sa atin. Kasi nga po, ang salita ng Diyos ang pinagkukunan natin ng lakas at karunungan. Kaya naman ho, ito yung mainam na ating gagawin sa buhay. Pagka ho tayo may temptation, mas maganda ho yung buklatin natin ang Biblia o kaya po magbulay-bulay po tayo sa salita ng Diyos. Pangalawa po yung tinatawag po na fervent prayer. Yung bang ano po yung sinasabi sa Biblia na pray without ceasing. Ibig sabihin, hindi lamang ho tayo magpipray na
'pag lang ho may pagsubok, may problema tayo. Kundi ibig sabihin po, yung prayer po ay maging lifestyle na natin, na kung papaano ho tayong kumakain araw-araw, kung papaano tayong naliligo araw-araw, kung papaano po tayong mabuhay araw-araw. Dapat po yung panalangin po ay ilagay na rin natin sa ating diary, ilagay na rin natin sa ating mga schedule sa pang-araw-araw pong buhay. Hindi po, maganda na minsan meron tayong pinapakita lang na, sa gano'ng pagkakataon, mag-pray po tayo. Pero sabi ko nga po, dapat po nanggagaling sa puso natin yung sa ikibuturan ng puso natin yung paghahangad po, no? Hindi katulad po ng mga ilan sa Bible na sila nagpapakita ng panalangin araw-araw at mahaba at sa labas pa, no? So, pagpapakita lamang ito na ang kanilang ginagawa ay hindi kalulugdan po ito ng Diyos. Sabi nga po, kung mananalangin tayo, fervent, ibig sabihin po yung talagang masigasig po tayo na dumudulog sa ating Panginoon sa pamagitan po ng pribado pong pakikipag-usap sa Kanya. At pangatlo po, magkaroon po tayo ng surroundings na mga Christian, mga mentor o mga kaibigan na alam natin na nagbibigay ng kaalaman, pag-asa na nagmumula na rin po siyempre sa ating Diyos na buhay na siya rin gagamitin po para sa atin. Kaya nga po tayo, may kapatiran po tayo, no? Ang nagpapasalamat po tayo na isa po ito sa mga surroundings po natin, nakapaligid po sa atin na kung saan po ay nakapagbibigay sila ng kagalakan. Kaya nga po dito, sinasabi nga huwag natin kakaligtaan po ang pagtitipon sa mga pagtitipon, mga Bible study, small group or cell group o mga bonding time po ng mga Kristiyano. Kasi dito makikita ho natin yung kahalagahan po ng tinatawag na pagtutulungan, no? Pagkakaroon ng kalakasan po sa bawat isa na promise naman po yan ng ating Diyos na buhay. Kaya mga kapatid, salamat sa Panginoon na tayo po sama-sama. Naka 25 taon na po tayo dito po sa lugar na ito ng Roldan. Ay napakabuti ho ng Diyos na tayo dapat nating patuloy, bigyan kaluguran po ating Diyos. At mamaya po, panalangin po natin ating buong programa at ang Diyos po ang siyang maging sentro. Salamat po sa kalayaan na patuloy pinagkakalob sa atin ng ating Diyos na buhay na patuloy pa rin po tayo nakakapagsama-sama po. Good morning po and praise God.